Muli po, isang mapagpalang bagong taon sa inyo pong lahat at isang kagalakan na muli tayo ay magkasama-sama sa araw at oras na tinakda ng Panginoon para magtipon ang lahat ng kanyang tinubos. Tayo pong lahat ay manalangin muna, humingi tayo ng tulong sa Panginoon. O aming Diyos na dakila at aming Ama, una namin ipinagpapasalamat ang inyong dakilang pag-ibig sa amin na sa buong nakaraang taon, ito ay hindi nagmaliw, ito ay hindi nagbago, ito ay hindi kumupas. Tunay na dapat kayong maluwalhati at ang pag-ibig na ito ay dapat may tanghal at makita. Ito ang dapat maging sentro ng aming pagsamba sa umaga pong ito. Salamat, Panginoon, sa mga unconditional blessing na binigay mo po sa amin, sapagkat kinikilala namin at tumanggap kami ng mga pagpapalang higit pa sa nararapat sa amin. At sa oras na ito, muli sumasamo kami sa inyo, O Diyos. Humihingi kami na nawa kaluguran ninyo na kahabagan kami sa oras na ito, na bigyan kami ng malalim, tamang kaunawaan sa inyo pong mga salita. Samahan nyo kami sa aming pagbubulay-bulay at maging matamis ang aming pagsasalo-salo ng inyong salita sa umaga pong ito. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan po lamang ng aming Panginoong Kristo. Amen. Dahil ngayon ay bagong taon, karamihan sa marami ay gumagawa sila again ng kanilang mga New Year's resolution. At pag pinag-usapan natin ang New Year's resolution, marami ang iba magpaplano ng bagong goal sa kanilang buhay. Ang iba siguro ay magpapapayat, ang iba siguro ay babaguhin ng lifestyle, ang iba siguro ay magpapakabait na. Marami silang mga gustong gawin na panibago sa taon na ito. Meron din namang mga taong malamang ay meron na gusto nilang i-maintain kung ano yung kanilang ginagawa last year. Gusto nilang mas maging mas malalim sa kanilang ginagawa noong pang nakaraang taon. Alam, ako personally, wala po akong New Year's resolution. Ang gusto kong gawin ay i-maintain ang aking ginagawa. Kung ano man yung aking ginagawa noong last year, dinadalangin ko sa Panginoon na mas higit na magkaroon ako ng kalakasan at mas higit na maging tapat sa tungkulin na meron ako. Kaya honestly, wala akong New Year's resolution. At tayo bilang mga mananampalataya, hindi masamang magkaroon ka ng panibagong simulain sa taon na ito. Maaring meron kang gustong i-goal sa taon na ito. Walang masama sa bagay na yon. Ngunit sa usaping pananampalataya, may isang bagay na hindi dapat mawala sa atin at hindi dapat mabago. At hindi ito pinauulit-ulit. Ito ay dapat i-maintain at palalimin natin. At napakahalaga na mapaalalahanan tayo sa simula ng taon na ito, ang dapat nating i-pursue higit sa lahat. If you want to say resolution, it's okay. But if you want to pursue something this 2025, it should be your abiding in Christ. Ang manatili ka sa Panginoong Kristo. Na ang pananatili mo sa Panginoong Kristo, ito ay mas lalong mapalalim, mapaigting. At kung meron kang gustong palalimin ngayon, kung meron kang gustong atupagin, mas bigyan ng tuon at hilingin sa Panginoon, ang hilingin mo ay mas sigit kang manatili sa Panginoon, sa Panginoong Kristo, sapagkat wala sa ating kakayahan ang manatili sa Panginoon, ito nasa kanyang kapangyarihan. Bagamat tayo ay may tungkulin na dapat kumikilos tayo, gumagawa tayo para sa ikakapanatili natin sa Panginoong Kristo, yun ay ating gawain. Subalit kilalanin din dapat natin na ang lakas at kapangyarihan upang manatili sa Panginoong Kristo ay wala sa atin. Ito yung nasa Panginoon. Kaya sa umagang ito, gusto ko kayong dalhin sa isang mensahe na nawa humamon sa atin na sa pagharap natin sa bagong taon na ito, ang dapat nating i-maintain at ang dapat nating patuloy na i-pursue sa taon na ito ay ang lumalim tayo, tumibay tayo sa pananatili sa Panginoong Kristo. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa aklat ng Juan, kabanatang 15, at babasahin natin ang talatang 1 hanggang 8. John chapter 15, verses 1 up to 8.
At gusto ko lamang ding paalalahanan kayo na sa buong buwan ng January ay ito ang ating magiging focus ng ating mensahe, ang John chapter 15 verses 1 to 8. At kung naroon na kayo, John chapter 15 verses 1 to 8, makinig ang lahat. Ito ang salita ng Diyos, walang pagkakamali at hindi maaaring magkamali ang siyang tanging may otoridad sa kaniyang iglesia. Basahin natin ang talatang 1. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gayon din naman, maliban kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man na hindi nananatili sa akin, siya'y itatapon, katulad ng sanga, at matutuyo, at sila'y titipunin at hihagis sa apoy at masusunog. Kung kayo mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Pansinin ninyo ang talata nating binasa. At kung babasahin natin sa English translation, sinabi doon, I am the true vine. Actually, ito'y pangpito sa 7 I am sayings ng ating Panginoon. Nandiyan ang sinabi ni Kristo, I am the bread of life, I am the resurrection and the life. At dito, ito yung panghuli sa 7 I am sayings ng Panginoong Jesucristo. At sinabi niya, I am the true vine. Pasinin ninyo ang talatang 1. Sa talatang 1, ang Panginoong Jesucristo, talagang walang introduction, walang paraan ng pagkakasulat ni Juan, wala itong ginawang paliwanag kung hindi nagsimula ang bahaging ito, ang verses 1 to 8, na kung saan ang section na ito ay pagtuturo patungkol sa paglalarawan ni Kristo na siya ang tunay na puno ng ubas. Pasinin ninyo na agara nagsimula ang bahaging ito na may pagbibigay diin sa mga salita ng ating Panginoong Jesucristo, na agad sinabi, ako ang tunay na puno ng ubas. At kung titingnan ninyo, meron ditong emphasis, yung salitang tunay. Ako ang tunay na puno ng ubas, ang Panginoong Jesucristo ang nagsasalita dito. At inilalarawan niya ang kanyang sarili sa punto na ito bilang puno ng ubas. Tulad ng imahe na ginawa ng Panginoong Jesucristo, halimbawa sa Kabanatang 10, na sa Kabanatang 10, doon inilarawan ng Panginoong Jesucristo na siya ang mabuting pastol. At ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, siya ang mabuting pastol, ito ay nagpapakita ng uri ng ating relasyon o ugnayan sa Panginoong Jesucristo. Nang sinabi ni Jesus, ako ang mabuting pastol, ang ibig sabihin nito, inilalarawan ni Kristo ang imahe ng uri ng relasyon na meron tayo sa Kanya. Siya ang pastol at tayo ang Kanyang kawan. Kung paanong ginagabayan ng isang pastol ang kanyang mga tupa, ginagabayan, pinapakain at pinoprotektahan, yan ang gawain ng isang pastol. Dahil si Kristo, sinabi niya na siya ang mabuting pastol, siya ang gumagabay, siya ang nagpoprotekta, siya ang nagpapakain sa atin. So kung nakikita ninyo yung larawan ngayon dito, yung uri ng relasyon na meron tayo sa Panginoong Jesucristo, isa yan sa uri ng relasyon na meron tayo kay Kristo. Siya ang nagpapakain, siya ang nagagabay, siya ang nagpoprotekta sa atin. Dito sa ating talatang binasa, ang larawan na ginuguhit sa atin ng Panginoong Jesucristo ay larawan ng puno ng ubas. At dito pinapakita yung larawan ng relasyon ng puno at ng sanga.
puno at ng sanga. Pinapakita dito na ang sanga at ang puno ay may likas na relasyon at mahalagang ugnayan na sa pagitan ng sanga at ng puno, na pinapakita nito kung hiwalay ang sanga sa puno, ang sanga na yon ay walang buhay. Kaya pinapakita dito yung uri ng relasyon na meron tayo kay Kristo. Ang larawan na ito ay nagpapakita na ang uri ng ating relasyon kay Kristo ay tulad ng isang sanga sa puno ng ubas, na kung hindi tayo konektado, kung hindi tayo o wala tayong kaugnayan kay Kristo, hindi tayo maaaring magbunga at wala tayong magagawa. Ayan ang sinabi ni Kristo. Hindi kayo magbubunga at wala kayong magagawa kung hindi kayo mananatili sa akin. Sa ibang salita, kung hindi tayo konektado, kung wala tayong ugnayan, kung hindi tayo kaisa ng Panginoong Jesucristo. Kaya sinabi niya sa talatang 8, ang totoo niyan, mabigat ang mga salita sa talatang 8 dahil ang sinumang hindi kaugnay, walang kaugnayan, walang pakikiisa sa Panginoong Jesucristo, sinabi sa talatang 8, kung sino man ay hindi nananatili sa akin, siya'y itatapon sa apoy at masusunog. So ano ang kahihinatnan ng isang taong walang kaugnayan kay Kristo? Ang sinasabi doon ay tulad siya ng isang sanga na itatapon, na matapos matuyo, itatapon na lamang siya at igagatong. Kaya napakahalaga na pinapakita dito, ganun yung uri ng relasyon natin. Napakalapit ng ating relasyon sa Panginoong Jesucristo tulad ng isang sanga sa puno ng ubas na ang sanga na yun ay walang magagawa, walang buhay kung hindi nakakabit, nakaugnay sa puno. Nang sinabi ng Panginoong Jesucristo na siya ang tunay na puno ng ubas, alam niyo, sa pamamagitan ng paglalarawan na ito, nagbibigay ito ng mas malalim na pagkaunawa. Again, binubuksan tayo, nagbubukas ang isang pintuan ng isang pagkaunawa sa persona at ginawa ni Kristo. Na sinabi ni Kristo, ako ang puno ng ubas, muli, meron na naman tayo makikitang isang pagsilip sa persona at gawa ng Panginoong Jesucristo. At kung ano ang uri ng relasyon o ugnayan na meron tayo sa Kanya. At ang pangunahing katotohanan na nais ipahayag ng paglalarawan na ito na si Kristo ang puno ng ubas na sinisimbolo nito ay ang kahalagahan ng pananatili sa Kanya. Yun ang pinakamahalaga dito, ang manatili sa Kanya. Dapat nating tandaan na sa talatang ito may mahalagang kapahayagan si Kristo. At sa kapahayagan na yun, makikita natin anong uri ng relasyon meron tayo sa paraan ng pagpapahayag ni Kristo na siya ang puno ng ubas. Sinabi ni Kristo, ako ang tunay na puno ng ubas. Napakahalaga na dapat alamin natin ito. Dahil bilang mga sanga, makikita natin, wala tayong magagawa kung tayo ay putol, kung hindi tayo nakaugnay sa Panginoong Jesucristo. Kaya simple lamang ang aking mensahe. Dapat nating unang kilalanin ang tunay na puno ng ubas. Dapat nating kilalanin kanino dapat una tayong makiisa. Ang persona ng Panginoong Jesucristo. Kaya ang aking mensahe ay simple lamang, ang pag-unawa kung sino si Kristo. Ang pag-unawa kung sino si Kristo ay nagbibigay sa atin ng tamang pagkaunawa sa ating ugnayan sa Kanya. Muli kong uulitin ang aking mensahe. Ang pagkaunawa kung sino si Kristo ay nagbibigay sa atin ng tamang pagkaunawa sa ating ugnayan sa Kanya. Ibig sabihin, kung maunawaan, makikilala natin ng tama si Kristo, doon lamang magsisimula ang tamang ugnayan o relasyon sa Kanya. Sa ating panahon ngayon, madali na magsabi na ako ay may relasyon sa Panginoong Jesucristo. Ako ay isang mananampalataya. Napakadali niya sa panahon ngayon. Ngunit, kung tatanungin natin ang taong iyon na nag-aangkin na siya ay kaisa ni Kristo, na siya raw ay may relasyon kay Kristo, kung ang sagot nito ay makikita natin, kung ang isasagot nito ay
focus lamang sa kanyang makukuha kay Kristo, meron tayong dapat itama sa pananaw ng ganoong uri ng pag-aangkin. Sapagkat kung ang sagot ng taong ito ay nagpapakita na siya ay may relasyon kay Kristo at ibinibigay niya ang lahat ng aking gusto at ako ay may ugnayan kay Kristo dahil ako ay kanyang pinagaling sa kanyang sakit. Maaaring totoo yun, gumaling ka sa iyong karamdaman, ngunit ang paggaling mo sa iyong karamdaman ay hindi pangunahing patotoo na may kaugnayan ka kay Kristo. Dahil maraming walang may kaugnayan o walang pananampalataya, relasyon kay Kristo, gumagaling sa karamdaman. So hindi ito maaari nating kuhaning batayan. Nang sinabi ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, ako ang tinapay ng buhay, ako ang mabuting pastor. Lahat ng ito ay nagpapahayag ng kanyang persona. At kung ang sagot natin ay hindi nakabatay sa kung sino si Kristo, halimbawa tinanong ka, kung ako'y tatanungin ninyo, ako ay isang mananampalataya dahil kinikilala ko na si Kristo ang tanging daan sa Ama. Ako ay isang mananampalataya dahil kung wala si Kristo bilang aking pastol, ako ay maliligaw. Dahil kung wala si Kristo, wala akong buhay dahil siya ang tinapay ng buhay. Kaya kung makikita natin na hindi ganun ang sagot ng isang taong nag-aangkin na siya'y mananampalataya, may kailangan pang itama sa kanya. Ngayon, ang ating bibigyang focus, una, ay yung sinabi ni Kristo na ako ang tunay na puno ng ubas. Ito ang unang bagay na dapat nating maunawaan. Ako ang tunay na puno ng ubas. Ang sabi ng iba, ang interpretasyon ng iba, kaya sinabi ni Kristo na ako ang tunay na puno ng ubas dahil may peke. Actually, hindi yun ang sinasabi ni Kristo. Hindi niya sinasalungat na dahil may peke puno ng ubas. Hindi yun. Kung hindi, ang sinabi ni Kristo, ako ang tunay, tumutukoy ito sa isang katuparan. Hindi niya sinasalungat yung peke. Hindi yun ang layunin ng salitang tunay. Kung hindi pinapakita dito ni Kristo na ako yung katuparan ng tunay na puno ng ubas. Mahalaga na maunawaan natin yung pinaka-background ng paglalarawan na ito ng Panginoong Jesucristo nang sinabi niyang siya ang tunay na puno ng ubas. Mas makikita natin ito ng malinaw kung ihahambing natin ito sa Lumang Tipan. Sa Lumang Tipan, alam niyo po ba na ang inilalarawan sa bayan ng Diyos, ang paglalarawan sa bayan ng Diyos sa Israel ay ubasan ng Diyos. Actually, ang tawag sa bayan ng Israel sa Lumang Tipan ay kanyang vineyard, vine, ubasan ng Panginoon. Malinaw yan sa Psalms 80, verse 8. Maraming talata na magpapatunay na ang tinatawag na puno ng ubas sa Lumang Tipan ay ang bayan ng Israel. At isa lamang ang aking may quote sa inyo, Psalms 80, verse 8. Awit 80, talatang 8. Sinabi doon, ikaw ay nagdala ng isang puno ng ubas mula sa Ehipto. Saan ba galing ang bayan ng Israel? Sa Ehipto. So tumutukoy ito sa bayan ng Israel. Ikaw ay nagdala ng isang puno ng ubas mula sa Ehipto, iyong pinalayas ang mga bansa at tinanim mo ito. Ibig sabihin, kung kinuha ng Diyos ang bayan ng Israel sa Ehipto, pinalayas ang mga hari, bansa, mga tao sa Kanaan at doon itinanim ang ubasan na ito. At ang ubasan na tinutukoy doon ay ang bayan ng Israel. Sa Lumang Tipan, makikita uli natin tulad sa propesiya ni Propeta Isaias. Actually, sa chapter 5 ng Book of Isaiah ay naglahad ng isang talinhaga si Propeta Isaiah na kung saan hinahalin tulad niya ang bayan ng Israel sa isang ubasan. Ito ang sabi sa talatang 1 hanggang 2. Kabanatang 5, talatang 1 hanggang 2 ng aklat ng Isaiah. Pawitin ninyo ako sa aking pinakamamahal, ang awit ng aking minamahal tungkol sa kanyang ubasan. Ang aking pinakamamahal ay may ubasan sa matabang burol. Kanyang binungkali yon at inalisan ng mga bato at tinamnan ng piling puno ng ubas, nagtayo siya ng isang toring bantayan.
sa gitna niyon at humukay doon ng isang pisaan ng ubas. At kanyang hinintay na magbunga ng ubas, ngunit nagbunga ito ng ligaw na ubas. Inilalarawan dito ang bayan ng Israel na ubasan ng Diyos. Subalit sa panahon na inaasahan itong magbunga, nagbunga nga ito, ngunit ang inahayag ng talinhaga na ito na ang ubasang itinanim ng Diyos, ang bayan ng Israel ay hindi nagbunga ng tama. Sa halip, ang ibinunga ng ubasan na ito, ang sabi doon ay ligaw na ubas. At ang ligaw na ubas ay maasim. Hindi ito mapapakinabangan, hindi ito magagawang alak. Hindi ito ang inaasahang bunga. Kaya ngayon, inihahayag ng talinhaga na ito na ang bayan ng Israel, ang tinawag na ubasan ng Diyos, ay hindi nagbunga ng tama. Hindi siya nagbunga ng tama. Na ang dapat ibunga ng ubasan na ito ng bayan ng Israel ay kabutihan, katwiran, pag-ibig, at kabanalan. Ito ang inaasahang bunga sa ubasan na ito. Ngunit, ang ibinunga nito ay kasamaan, kasalanan at pagsuway sa harapan ng Diyos. Ito ang naging bunga. Ito ang naging bunga ng ubasang itinanim ng Diyos ang bayan ng Israel. Ang inaasahang bunga ng Diyos ay mamunga ang kanyang ubasan, ang bayan ng Israel, ng katwiran at kabanalan. Subalit hindi ito ang naging bunga. Ngayon, kaya nang sinabi ni Kristo na siya ang tunay na puno ng ubas, ang hindi nagawa ng bayan ng Israel, ang mamunga ng katwiran, kabanalan, pag-ibig at kabutihan, ang hindi nagawa ng Israel ay ginawa ng Panginoong Hesukristo. Tinupad ng Panginoong Hesukristo. Hindi namunga ang bayan ng Israel ng tama at yung inaasahang bunga na katwiran at kabanalan, si Kristo ang tumupad nito. Tinupad ni Kristo ang gawain ng isang tunay na puno ng ubas. Ang kahulugan ng salitang tunay ay ito. Si Kristo ang katuparan ng pagiging tunay na puno ng ubas, hindi ang bayan ng Israel. Ang tunay na puno ng ubas ay ang bayan ng Israel. Ibig sabihin nito, mga kapatid, upang ikaw ay magbunga ng kabanalan, katwiran, kabutihan, pag-ibig, hindi sa pagiging Israelita. Kanino matatagpuan ang kabanalan? Kanino matatagpuan ang katwiran? Kanino matatagpuan ang mabubuting bagay? Ito ay matatagpuan sa Panginoong Hesukristo. Sa Kanya matatagpuan ang bungang inaasahan ng Diyos Ama na hindi nagawa ng bayan ng Israel. Na kay Kristo ang tunay na kabutihan, na kay Kristo ang tunay na pag-ibig, na kay Kristo ang tunay na katwiran, at na kay Kristo ang tunay na kabanalan. Kaya kung titingnan natin dito, malinaw na pinapakita na yung bungang inaasahan natupad sa Panginoong Hesukristo. Pansinin ninyo sa John chapter 15, verse 12 to 13, sinabi doon, ito ang aking utos na kayo'y magmahalan sa isa't isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang mahigit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Makikita natin yung bunga dito ng pag-ibig ay na kay Kristo. Kung hinahanap mo ang bunga, ito ay na kay Hesukristo. Sinabi sa 2 Corinthians 5 verse 21, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos. So kung hinahanap natin, gusto mong mamunga ng pag-ibig, gusto mong mamunga ng tunay na kabanalan, gusto mong mamunga ng kabutihan, manggagaling lamang ito sa tunay na puno ng ubas. Kung si Kristo ang tunay na puno ng ubas at sa Kanya matatagpuan ang mga bunga na ito, kailangan mong umugnay sa Kanya. Kailangan mong makipag-isa sa Kanya. Ipinapakita nito na kay Kristo lamang magmumula ang tunay na kabutihan,
tunay na pag-ibig, tunay na kabanalan, at tunay na katwiran. Walang makakapamunga ng tunay na kabanalan at katwiran kung wala ka sa Panginoong Hesukristo. Kaya sinabi ng Panginoong Hesukristo, wala kayong magagawa. Wala kayong magagawa. Hindi kayo mamumunga kung wala kayo sa akin. Bakit? Dahil yung bunga na inaasahan, hindi natin kayang i-produce. Mapoproduce lamang natin yon kung tayo ay makikipag-isa kay Kristo. Ang sanga na putol, hindi siya mamumunga. Ang isang puno ng isang rambutan, ang sanga na yon ay mamumunga lamang ng rambutan kung siya ay nakaugnay sa puno. At parang ganoon tayo. Kung hindi tayo nakaugnay kay Kristo, hindi tayo mamumunga. Ngayon, kung wala ang isang tao, hindi kaugnay kay Kristo, ano ang ibubunga ng kanyang buhay? Ano ang magiging bunga ko? Halimbawa, ano ang magiging bunga mo kung wala ka sa Panginoong Hesukristo? Alam po ninyo, ito ay masalimuot na paglalarawan. Ang sagot sa tanong na ano ang ibubunga ng buhay ko, ano ang magiging bunga ko kung wala ko kay Kristo, napaka-masalimuot ng sagot dito. Now, gusto kong, bago ko sabihin ito sa inyo, tibayan nyo ang inyong kalooban at tumugon kayo ng angkop sa katotohanan na ito. Dahil ipinapakita ng malinaw ng banal na kasulatan, ano ang magiging bunga ng buhay ng isang taong wala kay Kristo. Ay ito. Matthew chapter 15 verse 18. Sa Matthew chapter 15 verse 18, sinabi ng Panginoong Hesukristo, ngunit ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso at siya'y nagpaparumi sa tao. Ano nagpaparumi sa tao? Hindi ang pumapasok ang lumalabas. At kung wala ka kay Kristo, ano ang iyong ilalabas? Sabi ng salita ng Panginoon, Matthew 15 verse 18, ito ang magpaparumi sa atin. Ang tanong, ano ang lumalabas sa atin? Ano ang lumalabas sa puso ng tao na inilalabas ng bibig? At ito ang nagpaparumi sa kanya. Ang sabi sa verse 19, Matthew 15, verse 19, sapagkat nagmumula sa puso ang masasamang pag-iisip, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan, at paglapastangan. Verse 20, ito ang mga bagay na nagpaparumi sa tao. Ngunit ang kumain ng hindi maghugas ng kamay ay hindi nagpaparumi sa tao. Si Kristo mismo ang nagsasabi na kung hindi tayo nakaugnay sa Kanya, kung wala tayong pakikisa sa Kanya, hindi tayo mamumunga ng tama. Hindi tayo mamumunga ng nakakalugod sa Panginoon. Si Kristo mismo ang nagsabi, ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso at siyang nagpaparumi sa tao. Mabigat ang katotohanan na ito. Ito ang magiging bunga ng buhay ng isang taong wala kay Kristo. Isang taong walang kaugnay kay Kristo. Muli, sinabi ni Kristo, sinagot sila ni Jesus, John chapter 8, verse 35. John chapter 8, verse 35, sinabi doon, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkasala ay alipin ng kasalanan. Anong ibubunga natin? Kung wala tayo kay Kristo at hindi tayo kaugnay, ang ibubunga lamang natin ay kasalanan. Pinapakita nito ang taong nagpapatuloy sa kasalanan. Ang taong namumuhay sa kasalanan ay patutuo na ang taong yun ay alipin ng kasalanan. At ang taong alipin ng kasalanan hindi mamumunga ng kabanalan, katwiran, kabutihan at pag-ibig. Ang ibubunga niya ay kasalanan. Dahil ang tao ay alipin ng kasalanan. Ang taong walang kaugnayan kay Kristo, alipin siya ng kasalanan at siya'y mamumunga lamang ng kasalanan. Kaya sinabi ni Kristo, balik tayo sa John chapter 15. Kaya sinabi ni Kristo, kayo'y manatili sa akin, ako'y mananatili sa inyo, gaya ng sanga na hindi nagbubunga, buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Hindi kayo mamumunga. Ikaw at ako ay hindi mamumunga ng kabutihan, pag-ibig,
maging mabiyaya, kabanalan at katwiran kung hindi tayo nakaugnay kay Kristo. Napakalinaw ng talata na ito. Sinabi ni Kristo sa verse 5, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Wala tayong magagawa. Anong lumalabas sa puso ng tao? Doon lumalabas, doon nagmumula ang kasalanan. Ang tao ay alipin sa kasalanan, kaya kung walang kaugnayan, walang pakikisa ang tao sa Panginoong Jesucristo, ang ibubunga lamang niya ay kasalanan. Kaya, ito ang punto. Maliban kung isang tao ay maging kaisa o magkaroon ng kaugnayan kay Kristo, ang taong iyon, sa kanyang kasalukuyang kalagayan ay magbubunga lamang ng kasalanan. Kaya napakahalaga na meron kang relasyon sa Panginoong Jesucristo. May kaugnayan ka sa Panginoong Jesucristo. Ang katotohanan dapat nating tandaan dito ay ito. Kay Kristo lamang magmumula ang tunay na kabutihan, ang tunay na pag-ibig, tunay na kabanalan at katwiran na hindi natin kayang gawin. Ang tao'y alipin sa kasalanan, hindi niya kayang magbunga ng mga nasabing bunga na ito. Maliban na ang taong yun ay maging kaugnay kay Kristo. Si Kristo ang tunay na puno ng ubas. Ibig sabihin noon, lahat ay dadaloy sa Kanya. Mula sa Kanya dadaloy ang lahat ng ating kailangan. Ano ang iyong kailangan? Kailangan mo ng pag-ibig, kailangan mo ng biyaya, kailangan mo ng katwiran, kailangan mo ng kabanalan. Umugnay ka sa tunay na puno ng ubas. At yun ang Panginoong Jesucristo, sapagkat kay Kristo dadaloy ang lahat ng mga bunga na ito. Ang mga bagay na hindi natin kayang likhain, ang mga bagay na hindi natin kayang gawin ay matatagpuan kay Kristo. Nang sinabi ni Kristo, ako ang tunay na puno ng ubas, sa Kanya magmumula ang lahat ng mabubuting bunga. Kaya ang sino mang ilapit ng Ama kay Kristo at iugnay sa Kanya, ang taong iyon ay mamumunga ng tama. Ang taong iyon ay mamumunga ng nakakalugod sa Panginoon. At sinabi doon, ang mamunga kayo, makakalugod dito sa Ama, at ito'y magpapatotoo na kayo ay aking disipulo. Sa Kanya magmumula ang lahat sa Panginoong Jesucristo. Yun ang pinakapunto rito, mga kapatid. Ipinapakita dito na ang taong wala sa Panginoong Jesucristo, labas sa Panginoong Jesucristo, hindi dadaloy sa Kanya ang mabubuting bagay, ang mabubuting bunga. Kung walang kaugnayan ang isang tao sa Panginoong Jesucristo. Ngayon, gusto kong gumawa ng dalawang uri ng paghamon. Ang una, gusto kong hamunin ang mga mananampalataya. Ito ay para sa inyong mga mananampalataya. Kung alam mo sa iyong sarili na ikaw ay isang mananampalataya, alam ng bawat Kristiyano, alam ng tunay na Kristiyano na ang kabutihan sa kanyang puso, ang pinaka mabuti sa kanyang puso, nauunawaan niya mula sa kaibuturan ng kanyang puso, na kay Kristo lamang nagmumula, kay Kristo lamang dumadaloy ang tunay na kabutihan, pag-ibig, kabanalan, katwiran, hindi sa kanyang sarili. Kung ikaw ay isang mananampalataya, alam mo sa iyong sarili, alam mo ito ng taus-puso, alam mo ito sa kaibuturan ng iyong puso, na lahat ng bagay na mabuting dumarating sa iyo, hindi nagmumula sa iyo yun. Hindi yun bunga ng iyong sarili. Yun ay galing kay Kristo. Ang iyong pag-ibig, ang iyong pagiging mahabagin, ang iyong katwiran, ang iyong kabanalan, ang iyong tamang relasyon sa Diyos, ang iyong tamang pag-iisip, ang iyong kalakasan, lahat ng iyan, sa tunay na Kristiyano, alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso, ito'y hindi nanggagaling sa kanyang sarili. Ito'y nanggagaling kay Kristo na tunay na puno ng ubas na kung saan siya ay nakaugnay. Kung ikaw ay nakaugnay kay Kristo, alam mo ito, na lahat ng mabubuting bagay sa buhay mo ay dumadaloy sa Kanya, nagmumula sa Kanya, hindi sa iyo. Tulad ng sinabi ni Pablo, Romans chapter 7, verse 18. Ito ang dapat na confession ng isang mananampalataya. Sapagkat nalalaman ko, walang mabuting nananatili sa akin. Wala.
maliban si Kristo ay pumasok sa kanyang puso, maliban na siya ay iugnay ng Ama sa Panginoong Jesucristo. Kung wala si Kristo, alam ng isang mananampalataya, walang mabuti sa kanya. Ngunit, kung nasa kanya si Kristo, nasa kanya ang pinakamabuting bagay. Kaya inaamin ng isang mananampalataya, kung ikaw ay isang mananampalataya, tiyak ako na ang taong aamin ito ay tunay na mananampalataya. Aaminin niya sa kanyang buhay, walang mabuti sa aking buhay, kundi si Kristo lamang. Alam ng isang mananampalataya na ang tanging pinakamabuti sa kanyang buhay ay ang Panginoong Jesucristo. Ang pangunahin sa kanyang buhay, hindi ang kanyang sarili, kundi ang Panginoong Jesucristo. Bakit? Magiging pangunahin si Kristo sa kanyang buhay bilang mananampalataya dahil alam niya lahat ng bagay dumadaloy sa kanya. Ang prioridad niya ay si Kristo dahil kay Kristo lahat dumadaloy ang lahat ng kanyang pangangailangan. Si Kristo ang pangunahin sa kanyang buhay sapagkat kung wala si Kristo, wala ang Panginoong Jesucristo, wala siyang magagawa. And I confess, if Christ is not in me, kung wala ako kay Kristo, wala akong magagawa. Alam ng isang tunay na mananampalataya na ang kanyang kaugnayan at kanyang pakikiisa sa tunay na puno ng ubas, ang Panginoong Jesucristo, ang pinagmumulan, dinadaluyan ng lahat ng kabutihan sa buhay niya. Sa buhay niya. Sa taon na ito, yan ang iyong maging laman ng iyong isipan. Kaya ang isang tao nag-aangkin na siya'y mananampalataya, ngunit sa kanyang kaisipan, si Kristo ay hindi sapat, ang tao yun ay hindi mananampalataya. He is not true Christian, a true Christian. If one thinks that Christ is not enough and sufficient, that person is not yet a Christian. Dahil ang isang tunay na mananampalataya, ang unang mabubuksan sa kanyang puso, sapat at wala na akong kailangan kung si Kristo ay nasa akin. Nakaugnay na ako sa puno ng ubas na dinadaluyan ng lahat ng mabubuting bunga. At alam yan ng isang tunay na mananampalataya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kay Kristo lamang nagmumula, dumadaloy ang lahat ng tunay na kabutihan, lahat ng bagay na kanyang kailangan. And the more na ma-realize ng isang mananampalataya yon, pag tinuloy natin ang ating serye sa 1 Peter, kung alam mo si Kristo, sa kanya dumadaloy ang lahat ng pagpapala, lahat ng iyong kailangan kay Kristo. Tulad ng sinabi sa 1 Peter chapter 1 sa ating pinag-aaralan, bagamat hindi mo siya nakita, ngunit inibig mo. Yun ang ibig sabihin doon ni Peter. Hindi natin nakita si Kristo, pero bakit natin iniibig? Dahil bukas ang ating puso at isipan, lahat ng napakaganda ni Kristo at kaibig-ibig si Kristo dahil lahat ng aking kailangan dumadaloy mula sa Kanya. Kailangan mo ng kabanalan, may kabanalan ka, meron kang katwiran sa mga oras na ito na humarap sa Diyos dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo. Ngayon, ang gusto kong kausapin ay ang mga taong wala pa sa Panginoong Jesucristo. Kung alam mo na ikaw ay hindi pa mananampalataya at alam mong wala ka pa sa Panginoong Jesucristo, makinig ka sa katotohanan na ito. Ipinapakita nito sa ating sarili, sa ating talatang pinag-aaralan, na hindi tayo mamumunga. Ipinakita ko sa inyo kanina, anong ibubunga ng isang taong wala kay Kristo. Hindi tayo mamumunga. Ang tanging paraan upang magkaroon tayo ng tamang bunga, ang tanging paraan lamang ay magkaroon ng kaugnayan o pakikiisa sa tunay na puno ng ubas sa Panginoong Jesucristo. Kung isang tao ay walang pakikiisa sa Panginoong Jesucristo, ang taong yun, kung wala siyang pananampalataya, pagbibigay ng buhay sa Panginoong Jesucristo, ang taong yun ay tulad ng isang sanga. Ay, kita ninyo siguro, dumaan ng bagyo. Ang dami ko nakitang mga sanga sa daan na yan, at lahat ng sanga na yon, naghihintay na lamang na matuyo at igagatong na lamang. Hindi na sila mamumunga.
At yun ang larawan ng isang wala pa sa Panginoong Jesucristo. Hindi pa nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ang taong wala sa Panginoong Jesucristo, ng taong hindi pa sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, tulad siya ng isang sanga na putol. Walang buhay. Yun ang kalagayan natin kung wala ka kay Kristo. Walang buhay, naghihintay na lamang na matuyo at gagawing panggatong. Tingnan niyo sa verse 6. Kung ang sino man na hindi manatili sa akin, siya itatapong katulad ng sanga at matutuyo, at sila itatapon at ihagis sa apoy at masusunog. Ikaw na wala pa kay Kristo, pakinggan mo ito kung alam mong hindi ka pa nagbibigay ng buhay sa Panginoong Jesucristo, hindi ka pa sumasampalataya ng buong puso sa Panginoong Jesucristo, dapat makita at tanggapin mo na si Kristo ang tunay na puno ng ubas, na sa Kanya lamang magmumula, sa Kanya lamang dadaloy ang tunay na kabutihan, pag-ibig, kabanalan at katwiran. Kung ikaw ay isang hindi pa mananampalataya, wala kang kabanalan. Subalit kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo, magiging isa ka kay Kristo, magkakaroon ka ng kabanalan, katwiran, dahil mula sa Kanya, dadaloy ang iyong kailangan na katwiran. Hindi ka matuwid sa harapan ng Diyos, ngunit kung ikaw ay makikipag-isa kay Kristo, sasampalataya sa Kanya, ang iyong kailangan na katwiran, na maging matuwid sa harapan ng Diyos, ay dadaloy mula kay Kristo tungo sa iyo. Kaya ang aking hamon sa iyo ay sumampalataya ka kay Kristo. Wala kang magagawa kung wala ka sa Panginoong Jesucristo. Naway iugnay ka ng Diyos Ama sa Panginoong Jesucristo. Huwag mong iugnay ang iyong sarili sa relihiyon. Maraming relihiyoso sa ating panahon ngayon. Ang kanilang inaasahan ay relihiyon. Mga kapatid, hindi relihiyon, hindi ka magbubunga sa pamamagitan ng relihiyon. Hindi dadaloy sa iyo ang bunga na nakakulugod sa Panginoon. Ang kabanalan at katwiran hindi dadaloy mula sa relihiyon. Ito'y dadaloy mula kay Kristo, hindi sa relihiyon. Huwag mong iugnay ang iyong sarili sa mga seremonya. Na kapag ginawa mo ang seremonya na ito ang magbibigay sa akin. Dito dadaloy ang bunga na kailangan ko, ang maging matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi ka magiging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng relihiyon o ng mga seremonya. Magiging matuwid ka lamang sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, dadaloy mula sa Kanya ang katwiran na magbibigay sa iyo ng katayuan na isang walang sala, matuwid sa harapan ng Diyos. Napakagandang balita. Hindi tayo matuwid sa harapan ng Diyos, subalit kung ikaw ay sasampalataya, dadaloy, sasampalataya kay Kristo, dadaloy mula sa Kanya tungo sa iyo ang kailangan mong katwiran. Huwag mong iugnay ang iyong sarili sa iyong mabubuting gawa dahil sinabi ng Biblia, ang lahat ng ating mabubuting gawa ay tulad lamang ng maruming kasuotan o maruming basahan. Hindi sa seremonya. Hindi sa relihiyon, hindi sa seremonya, hindi sa sariling gawa, kung hindi kay Kristo. Kay Kristo. Hindi ang mga bagay na ito. Alam niyo po kung bakit? Ang relihiyon, ang mabuting gawa, ang mga seremonya, hindi yan ang tinakdang paraan ng Diyos upang padaluyin sa iyo ang iyong kailangan. Hindi. Kasi sa iglesyang ito, hindi tayo gumagawa ng maraming mga seremonya. Ang pangunahin sa iglesia na ito, sa church na ito, ay hindi mga seremonya. Ang pangunahin sa iglesia na ito ay si Kristo, dahil kay Kristo lahat dadaloy, kay Kristo lahat nagmumula ang lahat ng ating kailangan. Ang kailangan ng iglesyang ito ay paningningin si Kristo, hindi ang mga seremonya. Dahil the more na makita natin ang kagandahan ni Kristo, the more na mauunawaan natin, wala na akong kailangan kung hindi si Kristo lang. Si Kristo ang tunay na puno ng ubas at sa Kanya dadaloy ang lahat ng ating kailangan. Alam niyo po ba, lahat ng ating kailangan ay pinagkakaloob ni Kristo ng walang bayad sa pamamagitan ng pananampalataya. Ikaw na wala pa kay Kristo, sumampalataya ka sa Kanyang pangalan. At tiyak ako, 100% makakatiyak ako ang iyong kailangan na maging matuwid sa harapan ng Diyos, mapawalang sala, mapatawad sa lahat ng kasalanan, dadaloy mula sa iyo. Ang biyaya ay dadaloy sa iyo.
Kay Kristo lang. Kay Kristo lamang. Na sinabi ni Kristo, ako ang tunay na puno ng ubas, sa Kanya dadaloy ang lahat ng iyong kailangan. At bilang pagtatapos, tulad ng isang sanga, ang isang sanga na ganap na umaasa sa puno ng ubas para sa buhay, pagsuporta, pagsustena, paglago, at pagbunga, gayon din ang mga mananampalataya. Tingnan ninyo ang lahat ng puno na yan. Tingnan ninyo ang mga sanga na yan. Berde ang kanilang mga dahon. Alam niyo po kung bakit? Hindi dahil sa kanilang sarili. Dahil nakaugpong sila, nakaugnay sila sa puno. Matibay ang ugat, matibay ang pundasyon, kaya ang lahat ng sanga na nakikita nyo ngayon ay berde. Isipin niyo, putulin nyo isang sanga dyan. Ang sanga na yan, bilangin mo ang oras at araw, mamamatay na siya. As a matter of fact, pinapakita ng talata na ito sa atin, ganun ang ating larawan. Tayo ay umaasa lamang ng buhay, pagsuporta, paglago at pagbunga sa Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, si Kristo ang pinagmumulan ng lahat. Si Kristo lamang at wala nang iba. Huwag kang magdagdag ng ano pa mang bagay. Tama na gumawa ka ng mabuting gawa. Subalit ang mabuting gawa, hindi yan ang magbibigay sa iyo ng matuwid na katayuan sa harapan ng Diyos, kundi ang pananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, sa umagang ito, ang napakahalagang mensahe na huwag ninyong kakalimutan. Nang sinabi ni Kristo, ako ang puno ng ubas, ako ang tunay na puno ng ubas. Kailangan mo ng katwiran para sa harapan ng Diyos, para makatayo ka sa harapan ng Diyos na walang sala. Kailangan mo yun. Umugnay ka kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kailangan mo ng pag-ibig, kailangan mo ng bagong buhay, kailangan mo ng buhay na malapit sa Diyos. Kailangan nating lahat yun. Hindi natin kayang likhain yun. Maliban na tayo manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ang daan tungo sa pamumunga, ang daan tungo sa bagong buhay, ay ang pakakaugnay sa Panginoong Jesucristo. If I may say, if you want to have a New Year's resolution, kung meron kang gustong gawin sa taon na ito, ang unahin mo ay magkaroon ka ng tamang relasyon, pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Tayo ay manalangin. Maraming salamat o aming mabiyayang Ama, o aming Diyos, sa pagmulat niyo sa aming mga mata. Wala na kaming ibang kailangan. Ipinakita niyo po sa amin, ang sinabi ni Kristong siya ang puno ng ubas, wala na kaming ibang kailangan, sapagkat mula sa Kanya lahat dadaloy. Anumang bagay na kailangan namin, lalo tigit ang kaligtasan, sa Kanya ito nagmumula. O aming Ama, napakaganda, napakayaman, nakamamangha ang katotohanan na ito. Ang makita si Kristo bilang puno ng ubas, sa Kanya magmumula ang bagong buhay, ang kapanganakang muli, ang pagpapawalang sala, ang lahat ng bagay na kailangan namin. O aming Ama, sa umagang ito, kami ay humihiling na tulungan mo po kaming tumugon ng angkop sa mga katotohanan ng aming napakinggan. Mas lalo kaming maging matapat sa inyo, mas lalo naming makita na walang mananatiling mabuti sa amin kung wala si Kristo. Wala kaming magagawa, hindi kami mamumunga kung wala ang Panginoong Jesucristo. Kaya sa umagang ito, O Diyos, wala kaming ibang itinataas kundi si Kristo lamang at ang Kanyang ginawa para sa amin. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan. Dinadalangin po ng inyong lingkod, ang bunga ng pangangaral na ito ay iniaasa po namin sa kilos at gawa ng soberanong banal na Espiritu. Maraming salamat. Ito po aming dalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen.